Filipino community in London, Ontario. Hindi, marami nagko-comment doon. Nagtatanong lang ako kung may nagbebenta ng second-hand na dining set. Tapos ang dami nag-reply, sabi ko yung camera lang kami. Nilagay ko pala doon kasi nung nagbebenta ng dining set at kung ano pa mong minention ko doon, basta may something pa kong mention or hangers, ganyan. Tapos ang dami nag-reply. Nag-o-offer na ko ano-ano na. Nakaka-amaze kasi yung mga tao nagsasabi na may mga winter clothes kami, baka gusto nyo, or maraming isang box ako ng hangers, i-deliver ko dyan. Parang sobrang babait ng mga Filipino community dito. So excited na kami na kami naman yung mapunta dun sa lugar na yun na makatulong din sa iba, diba? Anyway, yung nabigay sa amin ng halutuan at saka isang box ng hangers. Bigla siya nag-message na kung nagluto daw siya ng turkey, marami daw excess, kung gusto ko daw. Siyempre naman, huwag tumanggi sa blessings. So yun, hinatira niya kami ng food. So akala ko turkey lang. Ang dami pa palang kung ano-ano. So dami pang mga pagkain. Kaya sobrang thankful kami. Supposedly from pang Thanksgiving to. Hindi na ako makapagpigil kasi mukha siya masarap. Pero marami pang matitira for tomorrow. Kasi Thanksgiving tomorrow. So yun. Happy. So ano to? Itong termo ng turkey. Dami. Dami ko na. Hindi ka kumain ng turkey. Ang sarap mo dyan. Ang sarap ng patatas, tay. Hindi kasi. Sanding ubipon. Wala pang dining area. Ganito dapat kasi dito. Ganito dapat kasi kumain ng turkey. Ayan. Ang chicken lang din. The next day. Ram sam sam, oh ram sam sam, goody 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 goody, ram sam sam, faster! Oh ram sam sam, goody 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 goody, ram sam sam, ram sam sam, goody 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 goody, ram sam. Many months later. O tara na, pasok na tayo sa aming apartment. Nandito sa right yung cabinet. Nandyan yung mga winter shoes. Open natin. Ayan. Mga winter jacket. So, ganun lang din siya on the other side. And then, dito naman sa kaliwa, ito naman ang aming living room. So, dito, wala naman masyadong talagang gamit kasi since ang goal naman talaga natin is magkabahay. So, sooner or later, lilipat din naman kami. Kaya, mas maganda na yung konti lang ang gamit para hindi rin ganun kahasel ng paglilipat. Itong cabinet na to, at saka yung parang side table na ginagamit namin na parang coffee table. Binigay lang to sa amin ng aming kapit building na isa rin sa mga nag-respond sa akin nung nag-post ako sa Filipino community in London. So coincidentally, dito lang pala siya nakatira sa tabing building namin. So ang binili lang talaga namin para dito sa apartment ay yung sofa and yung dining set. Tapos ito, meron din kaming balcony which is very nice kasi pag maganda yung panahon, syempre during spring or fall, maganda dito magkape-kape, ganyan. Siguro later on, maghahanap kami sa thrift store ng mga pwedeng upuan sa labas. So, dito naman yung dining area. Ayan. Tapos, liko ka lang ng konti. Ayan, di ba parang umikot lang tayo. O makikita mo na ulit kung saan tayo nag-entrance kanina. So, dyan yun. Dito sa Canada, pag kumuha ka ng apartment, automatic yan na meron ng mga appliances. Meron ng ref, dishwasher. Minsan, meron ding microwave. Pero dito sa apartment namin, wala. Stove and oven. Tapos, very spacious din yung mga cabinets nila. Actually, hindi nga namin masyado na-maximize kasi nga konti lang talaga yung gamit namin.
Tapos itong dishwasher, hindi naman talaga namin to laging ginagamit. Very seldom lang talaga kapag yung sobrang natambak na yung hugasin. Which is hindi naman talaga madalas mangyari. Since konti nga lang yung gamit namin and 4 lang naman kami, ang ginagawa namin, hugas agad and then patuyo lang dito sa dishwasher and then ililipat na namin sa lalagyan. And then, nung malapit sa may entrance, meron din siyang storeroom. Ayan. And then, dito, another storeroom. So, nandyan yung mga mas malalaking gamit like yung car seats, yung sled, laundry, mga maleta, ayan. At iba pa mga gamit, yung wagon. Tapos, ito naman ang aming bathroom. Ayan. Very nice din naman yung salamin niya. Meron na siyang lalagyan ng mga toiletries sa likod. And maliit lang siya, simple lang. Ito naman ang aming kwarto. So, bale, itong aming kama, wala kaming bed frame. Bale, nakuha lang namin tong mattress sa Sleep Country. So, may isa akong kabayan na nakachat, tapos sinadjust lang niya sa akin yung tungkol sa Sleep Country kasi meron silang bed program na yung mga sinusoli sa kanilang mga beds. So, para hindi siya masayang, so, pinamimigay nila sa mga tumatawag. So, meron lang schedule, ilalagay ko na lang dito yung schedule ng pagtawag. Ayun, so tatawag ka lang and sasabihin mo kung anong size ng bed na kailangan mo. Tapos itatanong nila kung ilang piraso. Oo, yung sa amin ano lang to, king bed. Kasi nga 4 kami at yung mga bata ay co-sleeping nga sa amin. Sobrang mahal ng mattress, as in talagang ano siya, pag-i-investan mo siya. So, sobrang swerte namin na nakakuha kami. Yun nga lang, nag-rent kami ng sasakyan para ma-pick up yung mattress. Kasi nga, sobrang laki niya, wala kaming kakilala na may pick up. So, nag-rent na lang kami, mga nasa $80. Pero may iba ya siguro na kung masaswertehan nyo, may makapag-offer ng mas mababa or may kakilala kayo na may pick up better. So, ito namang mga namin, chest drawers, yan. Kaya hindi siya pareho kasi itong light brown ay nabili lang namin sa marketplace. I think ito ay $40. Ayan. Pero okay naman siya, malinis naman siya. Tapos, ito namang isang ito ay bigay lang. So, kaya nga maganda yung nagpo-post ka sa mga Filipino community. So, okay pa naman siya. Why not, 'di ba? For apartment. Tsaka, choosy pa ba, libre. Tapos, may maliit lang siyang bitana. Ganyan. Tapos, ito naman yung mga books na nakuha namin ng libre sa mga blue boxes, sa mga family center na pinupuntahan namin for Elise Playgroup. So, pwede kang kumuha ng 1 book a day. Since si Elise ay nagpi-playgroup every day, may nakukuha kaming book every single day. So, hanggang sa naipon na yan ng ganyan, pwede mo siyang isoli and pwede mo rin siyang i-keep. So, since meron kaming bedtime story before going to bed, so, okay na rin to na meron kaming collection ng mga books para meron silang mababalikan ng mga stories, lalo na yung mga favorite nila. Itong area naman na to, ito yung ginagamit kong preparation table for the next day. So, dyan ko nire-ready yung mga susuoting damit ni Kiyo, ni Elise, at ko for the next day. Para at least pagkagising ko, ang ihanda ko na lang is yung babaon ni Kiyo at yung ibi-breakfast namin. Hingal yan. So, ayun. Salamat po sa panonood ng aming vlog muli. Thank you po. Bye!